Tiniyak ng Malacanang na handa ang pamahalaan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Pinawi naman ng palasyo ang pangamba ng mga OFW na magdedesisyon na umuwi sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna. Tiniyak ng palasyo ang kahandaan ng pamahalaan na pangalagaan ng seguridad ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala ang sitwasyon doon dahil sa tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ayon kay PCOO Secretary Sandy Coloma, may umiiral na emergency procedure ang Department of Foreign Affairs. Kabilang na dito ang pagtataas ng alert levels gaya ng ginawa noon sa pagpapalikas ng mga Pilipino sa Egypt at Libya. Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang mga embahada at konsulada ng ating mga kaibigang bansa. Batid natin sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas ay mayroong existing agreement na pooling of resources dahil nga sa kaganapang emergency. Yung konkretong puwersa ng ating embahada, usually 25 to 30 lang yung usual staff nila. Ino-augment naman ito ng mga iba't iba pang mga opisina. Pero makatitiyak tayo na pinaghahandaan ito at sapat yung resources natin para makatugon sa anumang emergency. Ayon sa opisyal, nasa mahigit 2.5 million ang bilang ng mga Pilipino sa Middle East. Humigit kumulang 1 milyon sa kanila ay nasa Saudi. Sakaling piliin ng mga OFWs na umuwi at manatili na sa Pilipinas, may nakahandang programa ang pamahalaan para sa kanilang alternatibong kabuhayan. Isa sa importanteng na ganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon yung pagbawas ng kabuuang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho pa sa ibang bansa dahil sa patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya, dahil sa pagdami ng oportunidad sa ating bansa, dahil sa pagbibigay natin ng pagsasanay at kapasidad sa ating mga mamamayan na maging kwalipikado sila sa iba pang mga highly remunerative jobs na hindi kinakailangang lisanin ang bansa at iwanan ng pamilya. Dahil rin sa sitwasyon, pinangangambahang maaapektuhan ng supply at presyo ng langis mula sa Middle East. Tiniyak ng palasyo na maging ito ay kanilang pinaghahandaan. Ang ating pamahalaan ay mayroong mga contingency measures para sa mga kaganapang tulad ng nabanggit mo. Isa sa mga programa natin ay yung mga renewable fuels program. Meron din tayong pananaw na sa pangmatagalan ay kinakailangang mabawasan yung ating dependence on imported oil. At kasama rin ito doon sa kabuuang estratehiya ng pagpapababa ng greenhouse gases. Yung lessened volume of use of fossil fuels. Kaya ang lahat ng mga hakbang na yan ay sinasalang-alang sa pagtingin natin sa sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.